So ayun guys, first ride impression. Nahiram ko nga lang pala to guys sa bayaw ko. So shout out sa bayaw ko, nagva-vlog din siya. So ang ganda ng panel gauge. So perfect talaga. So we're just gonna take this guys for a little bit of spin. Tingnan natin yung comfort niya. Sa unang pagsakay ko pa nga lang dito sa motor na to, ay napansin ko na agad yung lambot ng handlebar niya. Napakadali niyang ipihit, para bang naka-power steering kumbaga sa kotse. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yun, pero yun talaga yung naramdaman ko eh. Sa mga naka-PCX dyan, paki-comment naman sa baba ang experience nyo. Napansin ko din na ang smooth ng makina niya at mararamdaman mo din yung power. At napakaganda rin ng looks ng motor na to. Napaka-elegante. Grabe, sarap niya i-balance guys kasi malalaki yung gulong, and then yung manubela na surprise ako kasi medyo malambot, para ka ng power steering. Ganda ng kanyang digital panel gauge. Wait lang guys. Saan yung pa-Commonwealth dito ya? Labas po kayo. Mas mabilis po kung dito. Saan po ba kayo pupunta? Galing kasi akong graduation eh. Nakalimutan kayo palabas papuntang Commonwealth eh. Pwede po kayo dito. Ano po to eh. Paglabas nyo dyan sa gate na yan, kanan po kayo, mag-u-turn po kayo. Pag dito naman, pwede na kayo lumabas dun sa pangalawang kanto. Commonwealth na po yun, Central. Central na yun. Central yung labas. Dito naman ang labas nito, Luzon Avenue. Pabalik na yun ng Novaliches. Parehas po yan pabalik ng Novaliches. Sige. Depende na lang sa inyo. Pero pag dito, medyo mas malayo ng konti kasi mag-u-turn pa kayo dito eh. Dito mas mabilis. Mas mabilis. Labas nito, Central. Yung sa pangalawang kanto po doon. Pangalawang kanto nito? Dito pa ako? Ito kasi yung una eh. Bali yung pangalawa, di ba, bahay ng alumni. Tapos yung pangalawa doon, makikita nyo naman po doon, maraming lumiliko. Sige. Labas po ng Central. Ha? Nakakaligaw rito eh. Oo nga po eh, malaki. Ingat. CX 160, grabe. Very comfortable ride. Ayan, kita nyo naman. Kasi pwede kong iganito yung paa ko. And then pag nangalay ka ng konti, pag masakit na yung tuhod mo, ganyan ka lang. So one thing that I like about this motorcycle is yung comfort. Ang sarap niya dalhin. Pero to be honest, meron din siyang pagkatagtag ng konti, pero hindi naman katulad ng sa mga ibang maliit na displacement na scooter. Natry ko na rin ito na may hangkas, and masasabi ko napaganda ng play ng suspension niya pag may hangkas. So okay din, smooth talaga. And ayun, grabe, sobrang ang sarap niya din i-corner eh, grabe. Saka pag magbabalance ka kunyari sa traffic, very easy lang din kasi malaki yung gulong, malalapad.
Hindi ka masyadong nahihirapan. Parang ang dali niyang i-control, kumbaga. And grabe talaga na-amaze ako dito sa experience ko sa PCX 160. Nasubukan ko na nga din pala ang Kymco KRV 180 at masasabi ko na mas chill ang PCX over the KRV. Although obvious naman na mas powerful talaga yung KRV. Pero sa tingin ko nasa sports type category na kasi siya at iba din kasi yung stiffness ng suspension ng KRV. Ayan. So hindi mo ka lang babakakin yung paa mo talaga kasi madali siyang i-balance, maganda siyang i-balance. Malapad kasi yung gulong. Grabe, sarap din talaga ng PCX. So, comfortable. Pwede kang gumanito, i-trip mo. Gusto mo medyo racing ka ng konti or gusto mo normal lang. And gusto mo medyo comfortable ka, pwede mong itawid yung paa mo. Alam ko sa mga long ride, napakaganda nito. Grabe, you can stretch out your feet or your legs. Iba rin talaga tong PCX 160, napaka-comfortable dalhin. Masasabi kong masarap tong ilong ride kasi pwede mong iunat yung paa mo at iwas nga yun syempre at upright yung body position kaya less pagod kahit papano. Ano siya talaga sa mga reason kung ba't magandang bumili nito guys is yung seat niya. Ayan o, sobrang laki niya no, kasi isang full face helmet dito guys. So if in case na marami kang ilalagay, ito very practical talaga yung storage. 30 liters to I believe, 30 liters of storage space. Napakaganda niyan. Sabi, very spacious yan. Ang laking tangkay yan. And ito naman yung sa fuel. Yan, umuuto-angat din. Tapos meron siyang lalagyanan para hindi mawala yung ano mo. Kunyari magpapagas ka, para hindi mo siya hawakan, pwede mo lang siyang isuklok dito. O diba, ang gandang feature niyan. Diba, kasi pag magpapagas ka, ayaw mo namang hawak-hawakan yan. So, habang kumukuha ka ng pera, yan, pwede mo siyang ilagay dyan. And then once you're done, balik mo na siya. O diba, angas. Ganito din yata yung sa ADB. I'm not sure if sa NMAX or Aerox ganito din, not familiar. Tapos ito naman yung kanyang glove box. Medyo mababaw lang siya. Tingnan natin yung flash yung cellphone. Try muna natin yung wallet. So ito yung wallet ko. Oh, kasya naman so far. Tapos yung cellphone, nakalagay kasi yung receiver ng ano yan. Ay, kasya naman pala paano pag cellphone tsaka wallet? Ay, parang hindi na. Hopefully magkasya. Uy, kasya din depende lang sa'yo kung paano mo siya iayos. Pero so far kasya naman siya. Wow, nakakatawa din Sa traffic, medyo mahihirapan ka ng konti. Konti lang naman kasi medyo mas malapad yung fairings nito. Pero almost the same lang din naman kung maliit na scooter ang dala mo. Pero overall, masasabi ko na napakasarap dalhin ng PCX 160. Sabi nga ng legend ibibigay nito sa'yo ang tunay na ligaya na madarama mo sa pagmumotor. Hanggang dito na lang muna. See you sa next vlog.